napakasarap na patatim. Pork patatim. So, patatim pork naman po talaga ang patatim. Napakalambot po at saka napakalinamnam ng kanyang sauce, pati yung kanyang laman. Pati po sauce, parang ulam na rin. So, mga Mars, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, paki-like, pa-share, pa-subscribe, and pa-hit ang notification bell para lagi po tayong updated sa bago nating upload na mga videos. So, umpisa na po natin yung ating pagluluto ng patatim. Napakasarap nitong ating recipe mga Mars dahil napakalinamnam at saka napakalambot and tender and juicy talaga siya mga Mars. Hindi kayo magsisisi kapag natikman nyo to. Mars, for today's video tayo ay magluluto ng patatim. Yes, patatim po yung lulutuin natin ating recipe today. So ito po yung ating pata. So, hindi po yung buo, yung buo naman siya pero slice. So dapat kahit i-slice kahit buo okay lang po. So ito papalambutan po muna natin siya. Wait lang po tayo ng ilang minutes. Ang ganda ng pata Mars, pink na pink. Yun po yung magandang klase ng baboy, ng pork na ating lulutuin. Tingnan mo yung laman, pink na pink, tapos kulang siya ng taba. So nagpakulo lang tayo ng tubig mga Mars. Sensya na kayo mga Mars kung medyo maingay yung ating background kasi may nagtrabaho dito, ang construction dito sa aming malapit. Kaya medyo maingay sila dito. O diba, ang ganda ng pata, mas makinis pa kaysa sa atin. Charot. Mas makinis pa kaysa sa atin yung pata. So, isasalang natin to sa ating kaldero. Tapos natin yan isasalang. Antayin natin siyang kumulo ng ilang minutes. Siguro mga 5 minutes natin yang papakuluan para siguradong matanggal yung kanyang mga unang mga dugo-dugo na lalabas dyan. Yung mga lumulutang na mga bula-bula. Make sure lang na huwag naman masyadong luto. Mga 5 minutes lang na pagkulo yung ating kailangan. So, ayan na Mars, kumulo na. So, hayaan natin siyang kumulo ng ilang minutes to make sure na wala na talaga siyang natanggal na talaga yung iba niyang dumi-dumi dyan. Basta mas maganda talaga yung pork na pinapakuluan ng 5 minutes bago natin iluto sa ating patatim. Then, yung ating pinakulang baboy, ito na siya. So, babanlawan po natin siya. Tatanggalin natin yung sabaw. Tapos, huhugasan natin siya mga Mars. Tapos, tatanggalin din natin yung kanyang mga balabalahibo dyan. Meron yan dyan mga natitirang mga balabalahibo. Tapos, yung mga, excuse me po. Tapos, yung kanyang mga bula na dumidikit dyan, na dumikit. So, tatanggalin natin. Sisiguraduhin nating malinis yung ating pata. So, ayan. Nilagay ko na ng tubig to. Sasalang na natin. Ito na yung final na isasabaw natin. So, ayan. Kapantay ng karni, yung ating sabaw. Tapos yan, kumulo na siya. Once na kumulo na siya, ilulohit na natin siya. Tapos natin yung ilohit, titimplahan po natin yan mga Mars. Ito yung ating star anise, yung cinnamon bark, yun po. Tapos meron tayong pamintang buo. So ilalagay natin yan dyan Mars. Tapos yung ating asukal. Nasa inyo yan kung anong tamis kayo na lang mag-adjust. Tapos yung ating laurel. Tapos may naglagay ako ng 2 kutsarang vinegar. So yan po yung ating ahos at saka yung ating tamang dikdik lang na garlic. So onion leeks po yung nilagay ko. So pwede din kayo gumamit ng pressure cooker para mabilis maluto at lumambot ang ating pata. Lalagyan din natin ng soy sauce, yung ating tuyo, yung tuyo ni Mrs. Char. So, lalagyan natin yan, try lang muna natin ng 1/4 cup. So, yan Mars, huwag masyadong maitim na maitim. So, naglalagay din po ako ng sesame oil. So, kung wala kayong sesame oil, okay lang naman din yun kung wala. So, kung meron, lagyan ho natin kasi isa po yan sa mga nagpapadagdag amoy bango ng ating patatim. So, naglagay din po tayo ng oyster sauce. Yung pampadagdag ng lasa ng ating sauce. Napakasarap po nitong ating patatim mga Mars. Malambot siya at saka napaka-juicy. So, mga 4 na kutsarang nilagay nating oyster sauce. So, next natin naglalagay din po ako ng red level. Pwede din kayo maglagay ng tanduay o kaya emperador. Kaya minsan sa kusina naglalagay talaga ako ng alak kasi minsan ginagamit ko. O hindi lang minsan, madalas ginagamit ko talaga yan. Kahit mga tira-tirang red wine. So, yan. Tinatabi ko po yun kasi ginagamit ko. So, next, naglalagay tayo ng hoisin sauce. Yun, mga hoisin.
Naglagay din po ako ng pork cubes. So, sigurado mga Mars, masarap talaga to. Malinamnam, malambot, tender, juicy, and yummy ang ating patatim. So, haluin lang natin para siguradong mahalo lahat ang ating mga sangkap. So, mga Mars, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and pahit ang notification bell para po lagi tayong updated sa bagong nating upload na mga videos. So, naglagay lang din po ako, naghabol lang ako ng konting soy sauce kasi medyo napuputlaan pa ako sa sabaw. Dapat ganyan yung kulay ng kanyang sabaw. So, pangit din naman yung sumubra, pangit din naman yung konti lang. So, dapat sakto. So, next, tatakpan na po natin yung ating patatim. Din papalambutan natin yan. So, ayan, kumulo na siya, Mars. So, tatakpan lang natin hanggang sa kumunti yung kanyang sabaw. Once na ganyan na yung sabaw, konti na siya mga Mars. So, titimplahan nyo uli, hahabulan nyo, nasa sa inyo kung may dadagdag kayo, kung nakukulangan kayo sa kanyang sugar, sa kanyang tamis. Hindi naman siya masyadong matamis kasi pangit din naman pag masyadong matamis. So, ganyan siya Mars. Siguradong malinis yung ating pata. Malinis na milinis kasi nilinis natin yan kanina mabuti. Tapos yung kanyang lambot. Ako, Diyos ko day. Ito yung masarap na part yung ganito. Masarap yung papakin kasi malambot, malinamnam. At saka mabango yan Mars dahil doon sa ating cinnamon bark at saka doon sa ating ginamit na ating star anise. Yun, isa din yung pagpapadagdag lasa at saka pampabango ng ating mga lutuin. So, malambot na yan Mars, siguro mga 1 oras, medyo matagal talaga papalambot nito kasi medyo buo. Pwede kayong gumamit ng buong pata ha, so dahan-dahan lang yung apoy kasi baka malambot sa labas tapos doon naman sa loob ay matigas pa. So, dapat slow cook lang siya, mahinang apoy lang. So, hayaan mo lang siya ng medyo matagal doon sa iyong kalan na basta mahina lang yung apoy mo. So, maya-maya lang mga Mars, maglalagay tayo ng slurry. Yes, slurry, yun po yung harina at saka tubig. Yun po yung gagawin natin medyo pampalapot. So, yan, ganyan yung sauce niya, Mars. Yun, sakto lang yung kanilang kulay, hindi masyadong maitim, hindi din masyadong maalat. Sakto lang. So, titikman nyo kung may kulang, pwede kayo magdagdag ng konti. Kung nakukulangan kayo sa balansin ng kanyang tamis, pwede kayo maglagay ng konting sugar, pwede kayo magdagdag. So, yan Mars. Ano na natin yung ating pata dahil tapos na nating lutuin. Pwede kayo maglagay ng yung dried mushroom mga Mars. Or maglagay din kayo ng sa gilid-gilid niya pang toppings, pang dagdag ng magandang pagkaka-arrange, presentation ng ating pata. Maglalagay kayo sa gilid ng ano ba yung pichay, Chinese na pichay. Bok choy ba yun? Bok choy. So, pwede kayo maglagay ng bok choy. I-blanch nyo lang. O kaya isama nyo lang sa ilang minutes ng pagpakulo, mga last 2 minutes, isama nyo lang doon sa ating bok choy sa pagpapakulo ng ating pata para sabay silang maluto pag tapos na nating maluto ang ating pata. So, ilalagay natin yan, i-arrange natin yan sa magandang alagayan o kahit anong pwede nyo paglagyan. So, pwede kayong maglagay ng maglagay dyan ng ng mushroom, yung mushroom na dried mushroom. Pwede din kayong gumamit ng mushroom na nasa lata. So, yung whole mushroom, pwede ho yun. So, kung wala namang whole, minsan walang nabibili kasi wala akong ngayong mushroom. So, pwede kayong gumamit ng slice. Kung wala naman talagang slice na mushroom, pwede ding wala na. Kasi ako dyan, wala tayong ginamit na mushroom kasi wala kaming mushroom. Malayo yung aming bilihan dito. So, kung wala naman, okay lang. Importante, malinamnam, masarap yung ating karne, yung kanyang sauce. So, naglagay ako ng konting yan po yung kikuman na soy sauce. Kunti lang. Ma-feel lang natin ang ating pagkaka-Chinese recipe yung patatim. So, naglagay din ako ng konting sugar. Yun lagi kong sinasabi sa inyo. Pwede kayong maghabol. Wag lang kayo magsobrang yung pagtitimplan nyo, dapat lagi kayong mag-adjust. Di baling kulang, wag lang sumubra. Kasi kapag kulang ng linamnam, pwede kayong mag-adjust, pwede kayong magdagdag mga Mars. Yun laging sinasabi ko sa inyo. So, naglagay din tayo dito ng sesame oil dahil nakukulangan ako sa aking panimpla yung kanina. So, papakuluan lang natin yung ilang minutes. Sigurado lang na mahalo na yung kanyang ingredients, yung kanyang manghinabol natin. Sigurado lang na mahalo siya na lang mabuti. So, yan. Mabango na yan, Mars. Mabango na po yan. Tapos, malambot na po yan. Yung inaano ko lang dyan, yung ang sauce, yung ating habol, yung
ginagawa natin yung kanyang sauce, sinisigurado nating masarap na masarapin pa natin. So, yan. Ipapaligo ko lang siya doon sa ating pork para din mapunta yung ibang sauce. Sumalupsup yung kanyang lasa doon sa ating pork. Mars, try nyo na to. Pwede nyo pa-order, pwede nyo itinda. Bahala kayong anong gusto nyo gawin. Pwede nyo i-serve yan sa inyong pamilya, sa inyong mga kapitbahay, sa mga okasyon. Bahala na kayo. So, maglalagay tayo ng maliit na luya lang, Mars. To magkaroon lang siya ng konting amoy na may luya na hindi lang siya mabawasan lang yung konting lansa niya. So, yan. Halo-halo lang natin siya ng konti. So, ayan na po yung tsura ng kanyang sauce. Dapat ganyan mga madi. So, diba? Tingin pa lang mga Mars, malambot, malinamnam na yung ating pork. So, diba? Tingnan mo naman. Halos maghiwalay na yung kanyang buto dun sa kanyang laman. So, ganyan lang po siya kadali mga madi. So, ayan po, maglalagay na tayo ng slurry. Yung slurry natin ay tubig at saka harina or cornstarch at saka tubig. Pero mas ginagamit ko talaga pag nag-slurry ako is harina. Kasi tama lang yung medyo paglapot niya, lalo na kapag lumamig. Ang cornstarch kasi masyado siyang malapot, tapos pag lumamig, malapot na malapot. So, ayan, maglagay lang tayo ng 2 kutsara. So, mag-adjust lang kayo kapag konti lang naman. So, mga 1 kutsara, 2 kutsara lang ng ating ilalagay dyan. Pero once na mamang sa sabaw, mararaming sabaw, kayong bahala mag-adjust kahit 1/4 cup ng lagay ninyo na slurry. So, maganda itong recipe na to kasi pwede mo siyang iwan mga ilang minutes, mga kalahating oras na mahina lang yung apoy. So, hindi mo siya kailangan bantayan. Hindi katulad ng jowa mo, hindi ka binintayan, iniwanan ka pa. Charot. So, yan. Ganyan po itsura niya mga Mars. Ito na yung kanyang final destination. Charot. Ito yung kanyang, napakasarap itong Mars. Napakalambot at saka napakalinamnam at saka napakabango. At saka yung kanyang sauce Mars. O, diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Sauce palang ulam na. So, try nyo na mga Mars. So, ngayon, mag-arrange na tayo. Magpa-presentation na tayo. Para mausgahan na tayo kung ano ba talaga. Pati ba sa presentasyon ay okay. So, ito na siya mga Mars. Matitikman na natin yung ang ating pinaghirapan. So, ito Mars, pwede nyo itong ihanda sa kahit anong okasyon. Like birthday, lalong-lalo na sa piyesta. Pwede kayo magluto nito ng mga 3 o kaya 2. So, medyo nga lang mahal siya. So, okay lang. Worth it naman kung mahal kasi masarap naman yan. Hindi yan atrasan ng yung mga bisita. Naalala ko nung nagluto kami nito noon nagtatrabaho pa ako sa Manila, sa Chinese, yun. Medyo madalas ko tong lutuin dahil paborito nila to. Tawang-tawa ako nito kasi yung tirang yung tirang buto, halos ngat-ngatin na ng kasama ko, sabi niya sa sarap. Halos dala-dala niya yung buto kasi hindi yun in-slice, as in buo talaga siya. Ayun, nat-nat niya, dala-dala niya sa kwarto namin. Pinapak niya kasi ganun siya kasarap. Pati yung sauce talaga, pang ulam din yung kanyang sauce nito. So, pwede kayong maglagay din ng mani niyan. Yes, yung mani, budburan mo ng mani or cashew nut para naman medyo sosyalin yung kanyang itsura, yung kanyang presentasyon. So, ako wala akong nilagay dyan na bok choy. Pwede, kung wala naman kayong bok choy, pwede kayong maglagay ng, kasi ang bok choy, available lang yan sa mga gandang palengke. So, dito sa Tacloban, meron namang bok choy kaso hindi ako nakabili, hindi ako nakapamalengke. So, pwede kayong maglagay ng ating pichay. Yung Chinese pichay, i-blanch mo lang. Yung blanch, yung magpakulo ka lang, tapos ihulog mo lang siya. Katapos may ihulog ng 1 minute, napakuluan mo siya, nag-iba na yung kanyang kulay, nag-green na. Pwede mo siyang banlian doon sa tubig na, para hindi siya maluto. So, ayan, ginamit ko, nag-blanch lang ako ng pichay. Yung pichay natin na dito lang. So, ayan, Mars, para lang siya merong yung kanyang contrast, gumanda lang yung kanyang itsura tingnan ng ating pata kasi nakakalungkot naman tingnan kung wala siyang green, wala siya tayong nilagay sa gilid-gilid. So, yan mga Mars, ibubuhos na natin yung ating napakasarap na ating sauce. Mabango siya, Mars, mas mabango pa sa mong jowa. So, yan, bubuhusan natin yan. Tapos, yan na po yung ating final